Mga biday sa magandang oras po sa lahat. Welcome po sa aking channel. Nako po, parang nalalagay po sa alanganin po mga bida, no? Ito hong si Batangas Congressman Leandro Leviste, ano po? Matapos pong ilan po sa mga staff po mga bida, no? Ni dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral ang di umano'y tumistigo at naglabas po ng pahayag po laban ho kay Leviste mga kabida, kung saan po ay sinasabi po nila na puwersahan daw na kinuha po ni Leviste yung mga documents mula mismo sa loob po ng opisina ni Yusek Cabral mga kabida. Matay ho dito sa balita mula sa GMA News Online ang sabi po dito, Batangas Rep. Leandro Leviste forcibly took documents and copied files from a computer inside the office of the late Department of Public Works and Highways of DPWH Undersecretary Catalina Cabral, as well as from the agency's programming office. Some DPWH personnel told GMA Integrated News. Ayan. So may mga testigo po, mga kabida, Leviste admitted that he went to Cabral's office after he also visited an assistant secretary of DPWH. But he denied that he struggled with Cabral over the documents. Meanwhile, Leviste also claimed that what he did at Cabral's office was approved by DPWH Secretary Vince Dizon. He added that he is not using the name of Cabral, but Dizon denied the claim of Leviste. Dizon added that the documents are already with the Office of the Ombudsman. Leviste on Sunday called on the Department of Public Works and Highways of DPWH to release the copy of the so-called Cabral files, which reportedly contain the agency's budget allocation per region. Ayan. So yan po, parang nagkakaisa po itong mga empleyado po, itong mga staff po mga kabida ni Cabral, na meron talagang puwersahan hong pagkuha ho sa mga documents, files, sa loob mismo ng opisina po ni Cabral po mga kabida, ni Congressman Leandro Leviste. Ayan. Medyo tagilid po itong si Congressman Leviste po dito, mga kabida. Kaso lang po, meron ngang sinasabi ho nilang footage, mula sa CCTV, nakuha po mga kabida, mula sa DPWH na nakita ho ito kung si Congressman Leviste po na pumasok sa opisina ni Yusek Cabral at may kuha din na yung lumabas din itong si Congressman Leviste, kasama daw ito kung si Yusek Cabral mga kabida. Pero wala ho silang kuha sa loob mismo ng opisina po ni Cabral, kung saan po mga kabida, yung sinasabi po ng mga empleyado na pilit daw kinuha. At in fact, meron daw struggle na nangyari daw sa loob. Sabi ho ng mga empleyado, meron daw kalabog na narinig daw itong mga empleyado po mga kabida sa loob mismo ng opisina ni Cabral. At may dugo daw na nakita ho nila sa kamay ni Cabral. May bandahe daw yung kamay ni Cabral, mga kabida. Pero wala akong ipinakitang CCTV footage patungkol po doon, Okay? So, ang iniharap lang po nila, ipinakita lang po ng CCTV footage po, mga kabida, yung pagpasok lang po, pagdating ni Congressman Leviste at pagpasok po doon sa loob po ng opisina ni Cabral, Now, it's the words between Ligarda Leviste and the employees, some of the employees, ni Cabral po mga kabida, ang magbabanggaan dito, mga kabida. Okay? Now, ang pinaka-crucial dapat, yung CCTV footage po mga kabida, which claim na nagkaroon po ng struggle sa loob. Yun yung crucial sana, Kaso lang po, walang ma-provide. Walang maipakita po mga kabida. So, ang conclusion dyan, pwede ho gawa-gawa lang po yung istorya, mga kabida. Kasi, normal lang kasi yan Nasa opisina po ng DPWH, di ba? And pwede naman po magkaroon po ng pressure po doon sa mga empleyado, mga kabida. Okay? So, para sa akin,
lusot pa rin dito si Leviste, mga kabida. Kasi po, yung claim po ng ilan sa mga empleyado, okay, na may struggle, wala hong sapat na ebidensya na mayroong struggle eh. At saka pangalawa po, imposible po na hindi ho aangal ito hong si Undersecretary Cabral po mga kabida pagkatapos ng sapilitang pagkuha po ng mga dokumento, imposible po. So, ilang araw po na nakalipas po, mga kabida, wala man lang complaint, reklamo, ito hong si Cabral, mga kabida. Hindi man lang nag-leak ito hong issue po na meron pong perasahan pong pagkuha po si Leviste sa loob po ng opisina ni Cabral, mga kabida. At imposible po. Pumunta lang si Leviste po doon para lang po manggulo, mga kabida. Diba? Na nag-iisa lang po. Diba? So, may possibility po na baka yung pagtestigo po ng ilang mga empleyado, bunga po ng pressure. Mga kabida, Hindi po yan malayo. Hindi po imposible. Alright? Kaya nga, I don't know kung paano po nila isubstantiate yung kanilang claim dito, mga kabida, na pwersahan nung kinuha po ni Leviste yung kanyang mga files o files mismo ni Cabral po mga kabida sa loob mismo ng opisina ni Cabral, ni wala man lang impormasyon po mga kabida after that, nagkaroon po ng struggle sa loob, dumugo yung kanyang kamay, mga kabida. Imposible na hindi po yun mag-leak, okay? Yung incident na yun. Alright? Okay? Kaya nga, basta-basta na lang ba, tanggapin po natin yung claim po ng mga empleyado po mga kabida na gano'n, Kasi, nakikita ko kasi yung yung pattern po, mga kabida. So, medyo malabo po yung claim po ng ilang mga empleyado. Pwede naman po nilang gawin yun na gumawa po sila ng storya po, mga kabida, po, Mas ang importante po doon, dapat isubstantiate nila yung kanilang story na nagkaroon po ng struggle, sa pamamagitan po ng supporting evidence na nagkaroon po ng struggle. Okay? Like for example, nagpa-blatter ba itong si Yusek Cabral, mga kabida, na pinilit po ni Congressman Leviste na kunin yung mga dokumento niya doon sa kanyang opisina, mga kabida. Okay? At may physical po na nangyari po, Kasi ang sabi po ng ilang mga empleyado, according to the news of GMA News, na meron pa daw dugo, na nakita doon sa kamay po ni Cabral, may bindahe pa daw, mga kabida, Doon pa lang, imposible na hindi ho nag-leak yun. Diba? Yung insidente na yon, kung totoo po yun, mga kabida, po. So again, it's the word of Congressman Leviste versus the words of these people, these employees, mga kabida, po. Kahit na po marami po sila, mga kabida, ang nag-testify na por saan nung kinuha po ni Leviste yung files po, hindi pa rin sapat yun kung wala silang matibay na ebidensya po mga kabida na mayroong struggle, okay, na nangyari ho sa loob ng opisina po ni Cabral, po, mga kabida, Okay? Yung testimonya po nila na ganun, pwede naman po gawin po yun, mga kabida, okay? Kahit na sino siguro pwede hong gumawa po ng storya. Pero the thing is, ma-substantiate ba nila yon? Meron ba silang ebidensya po to support their claim na mayroong struggle na nangyari? May persahan po nangyari sa loob mismo ng opisina, Mismo yung isa po sa mga empleyado umamin na wala hong footage sa loob mismo ng opisina ni Cabral. Mga kabida, Diba? So, pag-isipan po natin kung itong mga sinasabi po ng mga empleyado, totoo ba ito o hindi, mga kabida. Hindi ko sinasabi po na nagsisinungaling po ito pong mga empleyado, mga kabida, pero napaka-imposible yung insidente po na nangyari po, mga kabida, na wala lang man leak lumabas, ngayon pa, meron po tayong social media po, mga kabida. Diba? Kahit man lang isa po doon nag-post
na sumugod si Congressman Leviste po doon sa opisina ni Cabral at sa pilitang kinuha po ang mga dokumento. Okay? Nagkaroon po ng struggle po doon. Okay? Dumugo daw ang kamay po ni Cabral dahil sa struggle. Okay? Nagkaroon po ng bindahe si Cabral. Walang ganun eh. Wala tayong narinig na ganun. Wala din tayong nabasa na ganung story at insidente po, ano, mga kabida. Basta lumabas na lang po ito ngayon, out of the blue. Okay? Diba? Nakakatawa talaga, mga kabida, ano? Anyway, malalaman po natin yan, ano? The best thing na pwedeng gawin po dito, ano, is polygraph test po. Okay? Isa lang ho sa polygraph test, ito ho mga empleyado, isa lang po itong si Congressman Leviste, at malalaman po natin, mga kabida, kung sino po yung nagsasabi po ng totoo po dito, ano? At kung sino po ang nagsisinungaling. Alright? Dadaan po natin sa polygraph test. Okay? Although hindi yan tinatanggap po ng korte, mga kabida, ano? Ang polygraph test, pero at least meron po tayong hint. Okay? Kung sino man po yung nagsasabi po ng totoo at sino po ang nagsisinungaling, mga kabida. Alright? Para po sa inyo, ano po ang inyong opinion at pananaw po dito, ano? Please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber sa akin channel, please subscribe. Just click the subscribe button. Click the notification bell. Click all para updated po kayo, mga kabida, sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyong lahat.